Ito paparating na Pasko, Bagong Taon, or any holidays, napakasarap talaga magnegosyo. At ito ang isa talaga sa mga mabebentang mga recipe. Kasaba cake with yema topping. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko nung una kong paggawa ng kasaba cake kasi hindi ko consider na kailangan talaga na fresh ang ating kasaba. At ito nga nakikita nyo, medyo mga nasa 80% fresh yung ating kasaba dito. Kailangan kasi kapag binuksan natin yung ating kasaba, ay kailangan ay puting-puti talaga. Yung wala ka makikitang discoloration. At nga pala, ay kailangan na tanggalin natin yung pinakaloob nito o yung core kasi ito ay matigas at kapag nahalo dito sa ating kasaba cake, ay matigas din syempre. Paano nga pa malalaman kung fresh yung ating kasaba kahit hindi ito binabalatan? So, malalaman niya sa pinakadulo ng kasaba kahit magtapyas lang kayo ng konti, ipinakadulo or kapag bumibili kayo may mga tapisan ng konti at may discoloration, may mga ugat-ugat doon, ayaw huwag nyo nang bilhin. Pangalawa, pag super dry na talaga yung pinakabalat nito. Kapag hindi fresh yung ating kasaba or balanghoy, ay maapektuhan talaga yung lasa ng ating kasaba cake. At next, yung ating gagawin ay kailangan natin ito i-blend para mas papadali yung ating trabaho. Kasi kung gagadgarin natin ito, aabutin pa ako ng kulang-kulang. Dinivide ko na lang to into small batches para magkasyas dito sa ating blender. At bawat lagay ko dito ay nilagay din ako dito ng evaporated milk or coconut cream. At iba nating ingredients ay hinalo ko lang muna sa isang bowl para mas mapadali yung ating paghahalo-halo dito. Then, ihalo na natin ito dito sa ating cassava mixture. Ayan, haluin lang natin ito. Siyempre, nakalimutan ko yung asukal. Huwag kalimutan ha. At yung pinaka-foil na ginamit natin dito ay importante ito ha. Kasi kapag manipis yung ating pagkakalagay o makapal, ay magkakaiba yung pagkakaluto natin dito. Kaya kailangan na magkakaparehas tayo. Kung hindi naman, i-adjust na lang yung baking time. At para naman sa ating yema toppings, ay hindi ko muna ito nilagay sa apoy. Bala, tinransfer ko muna yung ating asaba mixture dito sa ating lalagyanan. Over medium heat, ay patuloy na paghahalo natin dito sa ating yema mixture. At kailangan ay hindi malabnaw at hindi rin naman din malapot. Set this aside habang tayo ay nagbe-bake. Dapat ay preheated na yung ating oven over 180 degrees Celsius at i-bake lang ito for 35 minutes. Ngayon, dito na natin ilalagay yung ating yema topping. So, saktong-sakto na talaga yung ating measurement. So, makikita nyo naman yan dito sa ating screen. After natin mailagay, ay kailangan din natin ito again i-bake pero hindi na baking nga, i-broil na natin ito. So, instead na dalawa, up and down yung init nito, ay itatransfer nyo yung heat sa pinaka-top lang para, kumbaga, i-broil lang natin ito or matusta yung pinaka-ibabaw na ating yema. Ang nakagawian ko, panapalamig ko lang muna yung ating kasaba cake in room temperature for at least 2 hours at ilalagay ko to sa ref hanggang sa lumamig. May iba gustong-gusto talaga itong kainin. Katulad nito, hindi ko pa ito nalalagay sa ref. At after naman ko mailagay sa ref, ganito na siya kasi. Diba? So, depende na sa inyo kung gusto nyo ay warm pa yung kasaba ninyo o malamig na. Pero ako gusto ko both talaga. Minsan, nagka-crave ako sa medyo creamy at minsan naman gusto ko yung firm na nakatulad nito na nakaset na.